welcome to TDSI. Ngayong araw, isa pong former seaman at ngayon ay nakabase sa Netherlands ang ating pong bagong graduate. Alamin po natin kung ano-ano ang mga naging journey niya inside TDSI. Here's Sir Jeffrey. Hi, Sir Jeffrey! Hi ma'am, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga nanonood at tumatangkilik ng Traders Den all around the world. Magandang araw po. Sir Jeffrey, can you please introduce yourself? Sure. My name is Jeffrey Porcalia, tubong Naga City in Bicol, and dating seafarer, and then naging land-based dito sa Netherlands. Also working on the same shipping company. So talagang ano pa rin, as a seaman pa rin, sir, pero parang land-based na siya. Basically, hindi na siya seaman or seafarer because kapag sinabi nating seafarer, those are working on board the ship. So Mm. ngayon, land-based na ako, so nalipat na ako sa commercial department ng aming company. So yun, bale bagong ano siya, bagong career path. So Related pa rin sa aside, shipping pa rin. Yeah. think shipping ano pa rin. Okay. Yes. So sir, prior TDSI, may background ka na po ba sa pagtitrade? Trading per se wala, but I'm already aware of the stock market dahil previously it was also introduced to me pero more on investing siya like kay Bo Sanchez and yung meron akong kinuhang healthcare insurance din doon na also nag-introduce ng mutual funds and so on. So that's how I came to know about the stock market, but through investing. Yung thinking of trading, naging ano na lang siya recently na lang. Actually, nung pag-move ko dito sa Netherlands. Kasi yung pinaka-basic at pinaka-core na motivation ko nun dati is that while I was here, maganda yung maganda yung internet connections. So sabi ko, instead of browsing unnecessary things like nauubos ang oras ko sa Facebook or sa YouTube, sabi ko, why not make it a bit of productive? So, nag-isip ako ng mga ways. And then, yun, naging ano sa akin itong stock trading. So, sabi ko, since meron na akong somehow background about stock market, at that time, it was PSE pa lang, PSE. Kasi when I was introduced in investing, it was the PSE. Sabi ko, since meron na ako kahit papaano, meron na akong account. So sabi ko, yun na lang, doon na lang ako mag-focus. And luckily enough, there is this Bo Sanchez thing about this investments. And so, yeah, nagtuloy-tuloy siya hanggang sa na come across ko yung yung dati Traders Lounge pa dati noon si Miss Ganda ko. And that's how I came to know now the trading. So parang aside from Miss Ganda ko, ako isa rin ako dun sa mga taong panay join ng iba-ibang group, mga hype group. So sabi ko, okay, ayos to, ayos to. Then nag-create na ako ng mga dummy accounts sa mga platforms. Tapos alam mo yun, doon ko talaga na-realize na it is really not enough to know kung anong stock or kung ano yung strategies na sasabihin. But yun yung consistencies mo. Kasi yung mga sa ibang group sinasabi lang nila yung mga okay ito i-hype yung isang company tapos ito entry sa ganito tapos target price ganito tapos wala naman sinasabi about stop loss and purely trading management wala. So alam mo yun walang factor yung emotions yung talagang actual na nangyayari ng market. So, So yun, parang, naging urong-sulong ako doon, na-disappoint, whatsoever, naipaisip, is it really for me? Pero kasi sabi ko, wala nang ibang way eh. Ito talaga yung parang nag-work sa akin, sa time ko, saka parang yung sa lifestyle ko. So, yun. dati parang follower lang. Kumbaga sa pagtitrade ikaw, sumusunod ka lang kung Opo. ano yung sinasabi nilang entry. Mga Yes. anong Kahit year na.
sir, na nag-start ka na yun nga, mag-shopping ng mga iba't ibang groups, di ba? Yeah, Mag-join sa mga iba't ibang. yes, it all started nung pag-move ko dito 2014. Mga after few months nung sabi ko nga, wow, ang ganda ng connection dito kasi aminin natin, ma'am, dyan sa Pilipinas by at that time, I mean, connections are so bad, 'di ba? But here, it's like, kahit tatlong video i-play mo, okay lang. So sabi ko, yun na nga, why not be productive? And by being productive, meaning that somehow kung may potential na additional income from aside from my normal job. So yun na nga, doon pumasok sa stock trading. So doon na ako nag-shopping, shopping, shopping. And then nung nakam across ko si Ma'am Ganda ko at the time. So parang iba. Iba yung approach niya eh. And doon ako natutok. And at that time, it's traders then, so it's more on Philippine market. And then actually, ma'am, parang may isang trivia, siguro hindi ito mapansin dati. Isa ako dati nun sa mga nagpo-push na, ma'am, magbukas ka na ng foreign market. Kasi I tried, nagko-comment ako nun, basta pag may opportunities nun sa Facebook, nagko-comment ako, ma'am, kung pwede sana makabukas ng open market. Kasi first of all, nung trinay ko rin yung sa time zone kasi sa Philippine market, parang ang labo, ang hirap para sa akin. Because if I want to trade in the Philippine market, kapag bukas nila, ibig sabihin that is like around 3 o'clock or 2 o'clock in the morning here. So, yun. And then may trabaho pa ako ng normal working hours from 9 to 5. So, it's very difficult for me. So, sabi ko, I was really hoping na sana magka-open yung mga teachings ni Ma magkaroon din ng for foreign markets. Tapos yun nga, Is talaga ang foreign market talaga is for the OFW or yung mga kababayan natin na sa ibang bansa because exactly. of the time flexibility ng Yes, ma'am. market nila. Yes, So, ma'am. sir, what is TDSI for you and what were your expectations upon joining? Honestly, yung TDSI for me is like for me I could say na it is a saving grace for me. Kasi nga honestly, sabi ko nga 'di ba, purely Philippine market. Tapos almost na nga ako mag-enroll doon sa traders din. Kaso sabi ko talaga yung time zone. And at the brink, I mean, ito seryoso mama. I mean, siguro mga 1 or 2 weeks before talaga na parang wala na talaga akong pag-asa siguro. Siguro mag-antay-antay na lang. Saka naman ngayon biglang nag-open about trade, yung international market nga, yung forex, yung US market and crypto. So talagang, yung at the least na in-expect ko na, yung time na talaga parang magigive up na ako ba? Saka dumating to. Kaya hindi ko na siya pinalampas pa. And truly, yung expectations ko nung nag-join ako ng TDSI, talagang lahat doon nasagot yung mga uncertainties ko. From the very beginning na how to open a platform, anong platform ang pwedeng gamitin, anong brokerage ang pwedeng gamitin, alam mo yun, tapos yung process, yung procedures, ano man ka, every detail. Kaya talagang at some point, I'm so overwhelmed and so happy na talagang na ano ko to, na encounter ko. And sabi ko talaga siguro talaga para sa akin to. Kasi nga, almost mag-give up na ako noon eh. Then suddenly biglang yun nag-announce si Ma'am Lioness na that this time, 'di ba? Kaya truly TDSI is my saving grace and now it's my parang new new community na parang nasabi ko na I truly belong. Yeah, as I know, members ng TDSI will have the same mindsets talaga. Lalo pat may mga OFW. So talagang wow, I really found a community na parang alam mo yun, very genuine and it's really, really truly a saving grace for me. Tsaka inside TDSI talaga, from the scratch, tuturuan talaga kayo. Exactly, ma'am. As in talaga. Although, honestly, like I said, meron na nga akong mga background niya, di ba? Kasi nag-investment ako. Pero alam mo yun, talagang sabi nga doon para matuto ka ng bagong knowledge, you really have to empty your cup. So talagang I totally in-erase ko.
as if na wala akong alam, as if na first time kong makita siya. So doon ko talaga na-appreciate ang TDSI. So, Sir Jeffrey, can you tell us about your experience naman as a TDSI student? Okay, now, upon enrolling, so syempre nandun na yung excitement and happiness. Kasi sabi ko, this is it na nga. Ito na yung mga, kasi biroy mo from 2014, di ba? I was already trying to look for things. So imagine that, 9 years. 9 years bago talaga truly na nangyari. Yung talagang, ito yung hinahanap ko talaga na tuturuan akong makapag-scalping, alam mo yun, makapag-actual trading, hindi lang investing. So, yun, nag-enroll, and then merong mga lessons. Every lesson masusundan mo talaga. Very easy to access yung platform at talagang maraming maraming knowledges talaga at maraming maraming realizations. And it was a very very smooth and very very joyful journey for me nung sumali ako sa TDSI talaga. Ano naman, sir, yung activities nyo inside TDSI? Well, from the very start, of course, introductions, isasabi sa'yo kung ano ba ang stock market, ano ba ang trading, ano ba ang scalping, at ano bang mga brokerage na gagamitin mo, mga platforms. And then eventually, nagpo-progress na siya into mga strategy, yung strategies na ituturo. And then meron na ring part na yung mga guidance na, mga lessons and realizations. So alam mo yun, talagang makaka-follow ka. And the good thing though is that since meron kang access sa platform, so whenever you feel like you want to come back on that lesson, you can just easily access it back and reread na lang and rewatch because some may written, some may videos. So it's so easy. It's so easy. Kahit siguro mga hindi pa siguro I would say even elementary kids, if they're really really keen into stock market as early at their age, they can really follow it. So, ang ganda, ang saya. How about bootcamp, sir? Did you join bootcamp and how was it? Well, actually, at the moment, the thing is with the bootcamp, yung sa bootcamp 1, nagka-conflict sa mga schedules ko. Kaya hindi pa ako nakasali. But definitely, the first schedule next year, I will definitely enroll. Kasi nagka-conflict din kasi dahil recently may mga business travels din ako na kailangan gawin. So, sabi ko, I'm sure meron pa yan. And I really do believe na meron pa yan. So, talagang, ano na. But since ngayon tapos na, end of the year na, so, definitely, makakapag-enjoy ako ng bootcamp. And sabi nga parang nalileft behind ako. Nafo-FOMO ako dahil hindi ako nakasali ng bootcamp, di ba? Parang So, meron pa rin something missing dahil yes. walang pang bootcamp. Absolutely, absolutely. So, sa TDSI, sir, what are the three best things naman po na natutunan mo? Or what are the three best things about being a TDSI? Well, for me, the three best thing of being a TDSI is that number one is meron kang, uh, like I say, meron kang a group of people na pwede mong mapuntahan, na pwede mong mapaghingian ng idea or ng guidance so that you have company. Number two is that being a TDSI, it will open to a very very fantastic strategy and learning so that you can be able to perform the scalping or the trading itself. It's one of a kind strategy, I would say. Very very simple, very 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 basic, straightforward. Kahit nga bata, I do recall in one of your interviews, yung isang nanay, yung anak niya, yung ano niya, di ba? Kasi Pinagbabantay parang niya. may gagawin siya, nak, ganito lang, ganyan. So sabi ko talagang very, very easy talaga. And finally, number three, I think yung pinaka the best na ano is yung pagkakaroon mo ng relationship manager. Kasi
let's face it is really not enough na you would know the execution, the strategy. Kasi as we know in trading, it is the market who is actually making the decision, not us. Hindi porket may strategy tayo, already given na ano ka, magigain ka. Otherwise, lahat mayayaman, di ba? Kasi depende pa rin kay market. So minsan, most of the time, definitely market will go against the trade mo. So you will encounter losses. So you would feel very, very, those negative feelings. And then you have the relationship manager where you can always talk to. And the relationship manager is always there to always remind you of all the good learnings of trading in a TDSI way. So, eto nga sir, di ba sabi mo, ang tagal mong nag-trade sa local market, tapos, di ba, nagsali ka pa ng iba't ibang groups, pero puro local market lang siya. Ngayon, dito sa TDSI, di ba sabi mo nga is, ikaw tayo isa sa nagpupush na mag-open tayo ng international market, pero hindi ka ba natakot na, ito, jumoin sa international or mag-create ng international Well, na account? as far as I know, ma'am, I claim myself na siguro I'm one of those pushing kasi nga every time na may post nun, panay comment ako, ma'am, sana meron pong ganito, meron ganyan sa like forex or crypto, ganyan. Kasi sabi ko nga talaga is yung PSE is parang medyo alanganin sa akin because of time difference. Now, going back to the question kung natakot, actually, it's not fear, but it's more on excitement. Kasi nga yung sa akin lang, yung talagang craving ko na gusto ko talagang pasukin itong trading na to. But hindi nangyayari kasi wala pa akong wala pang tool or wala pang way until na yun nga dumating ang TDSI. And then um aside from excitement, of course, hindi takot but more on kaba. Kasi kaba because I mean, let's face it, although dati pa naririnig ko rin yung forex na yan. Then recently yung crypto. Tapos yung US market naman, sabi ko, since alam ko naman yung PSE, so most likely pareho yan. Pero sabi ko, hindi ko talaga pa sila talaga na ano sa akin kasi focus pa ako sa Philippine market. So many uncertainties. Kaya medyo nandun yung kaba. Aside from excitement, naramdaman ko nun is kaba kasi nga hindi ko alam eh. May many uncertainties pa yun. Alam naman natin, it's a common na human nature na we felt worried or a bit anxious if we are going into a certain things or in a place which we have no idea at all. So, more on kaba and excitement ang naramdaman ko nun. So, earlier nga sabi mo, sir, di ba, na mas fix kasi sa'yo yung forex market. Kaya gusto mo talagang mag-international market. So, Yes. aside from the time of trading dito nga sa ating global market, ano po yung kinagandahan ng global market compared sa local market or sa PSE? Well, for me kasi ako forex student, no. Ang pinakamaganda sa forex is because you have a lot of opportunities. First of all, in the forex, you have the opportunity to gain if you go for long or if you go for short. When you say long, meaning you buy a certain pair, or if you go for short, is you bet that a certain pair would go down. So alam mo yun, meron buy and sell na option. Unlike sa PSA, puro ka lang buy and hoping na aangat yung company. Yeah, as a matter of fact, I've also read about it na finally nagbukas na rin ng shorting yung PSC. But like I said, when I joined and prior from that, yun na nga, sa PSE wala pa that time yung shorting. So wala, very less talaga. And of course, yun nga, the schedule ng Forex, to be honest, madam, I really have no idea pa kung ano talaga yung oras ng Forex, but all I know is that since it's an international, then definitely parang malaki yung chance na mag-work sa schedule ko. Which, lo and behold, talagang nag-work siya. Kasi like here in Netherlands, comparing sa time zone, ang Forex dito is mag-open from 2 a.m. until 11 p.m. And so, mag-work ako ng 9 to 5,
And then from, let's say, 6, from 6 until closing ng 11 o'clock in the evening, yan yung window ko for my trading, scalping. Alam mo yun, so it really works. Unlike sa PSE talaga na kailangan ko maggising ng madaling araw para maabot na ko yung pagbukas nila ng Philippines. Kasi ano kayo ngayon 7 hours advance kayo from my location. So definitely from 9, kung 9 o'clock ang opening ng market dyan, so that means 2 o'clock in the morning here. So imagine that, if I have to do that every day, and So parang especially if I'm puyat-puyat not ka up, pa pero kailangan mong mag-trade no? Kasi kailangan opo, mo kailangan mong gumising para mag-trade. exactly. And, uh, lalo pat, if I'm gonna do that every day. So it would be very, very exhausting. In fact, dati nun, trinay ko siya for 2 weeks ang talagang ayoko. Kasi unang-una, I'm not a morning person talaga. And I really don't like waking up in the morning unless it's needed talaga. Pero ito iba. So, Forex, talagang it works for me kasi after office hours here ng 5 o'clock, so 6 o'clock I can already start. And now that, if much more so nung merong option ng swing. Sa swing, talagang hindi mo siya kailangang tutukan every day. Actually, mas nag-work sa akin yung swing, and kaya nga rin ako nakapag-graduate because of the swing. Kasi mas naging relax ako. Hindi na ako umabot ako sa point doon dati na parang minsan nakakapagod din dahil after office hours, kaya parang obligado na ako ulit mag-trade, hindi ganun. Pero nung swing, Kaya may okay peace lang. of mind ka. May peace of mind ka sa Yes. pagtitrade by this Opo, time. opo, opo. By that time, nung nag-swing na ako, ayun na, nag-relax na. Parang, I know I have positions, but, you know, kampante na. Speaking of your trades, can you tell us about the trades that you've made? Ano yung pinaka-highest gain and the highest losses? Well, ako po kasi, madam, since nag-start pa lang ako, so I don't put much money muna. I started with $200 as required. And then most of my positions were like 0.01, 0.01. So so far, nung na-review ko yung aking history, ang pinaka biggest loss ko nun is nasa around ano lang nasa around 24, $25. And the biggest one was around I think $30 to $40. Masaya na ako noon. And sabi nga ni ma'am, isa sa mga lessons to na you really don't have to madiliin ang sarili mo, na kailangan malaki agad yung gain, ganyan. Hindi talaga totoo yun yung mga may ibang mga nagfe-flex na mag-forex ka na kasi makakabili ka ng kotse agad. At some point, that is true, right? That is true. Pero kasi ang problema dun, hindi pinapakita yung journey. Pinapakita yung result lang. And pretty much sure, meron silang mga losses. Kasi gaya nga ng sabi ni ma'am, market is the master of it. You cannot control it. Para ka lang din nag-gamble. Tataya ka and hoping na umayon yung bias ng market, or okay Pero lang. dito, ang hawak mo, sa gamble kasi hindi mo hawak ang losses mo. But dito sa atin, alam mo na kagad, umpisa pa lang, kung magkano na yung matatalo Oh, sa'yo. yes, Kumbaga, yes. yun ang kaya-kaya mong kontrolin. Kung Yes, magkano yes. yung matatalo sa'yo. That is true, ma'am. Like, o nga po na, dahil part of the lesson is talagang parang para sa akin yung pinaka-core lesson talaga na hindi hindi ko to narinig sa mga iba, na kung gusto mo mag-trade, ang mindset mo dapat is hindi yung parang wow, magiging ka ano ka, instant billionaire, but rather how to prolong your funds, how to keep your losses, how to maintain to be in the trading world. And in doing so, tinuro nga sa amin na we have to focus on keeping our losses small. Yun yung key para tumagal kami sa trading. Kasi maraming ingatan naman talaga na hindi tinuturo yun, hindi aware doon. Then, instantly, mga 1 week, yun, ubos yung kanilang pondo. Pero sa TDSI, very, very seldom kang malalaman mo na naubos agad yung fund, is because yung learning nga at tinuturo sa amin. Yung TDSI way is very, very different and unique.
So, Sir Jeffrey, did you experience several losses din ba? And how did you deal with it? Well, that's an easy answer. Yes, kaya nga inabot ako ng 7 months, di ba, bago ako makagraduate. It's because, most of my trades, the result ng trades ko is at loss. And most of it is through scalping. Nung lumipat na ako sa swing positions, medyo yun nga, naging mas na-relax ako and mas naging kampante na. Now, during that time talaga, umabot din ako syempre tao lang din po tayo, umabot din ako sa point na yung sunod-sunod yung losses ko noon, nung hindi pa talaga ako sanay. Yung bang papatanong ka, yung doubt mo, sarili mo, tapos sasabihin mo na, ano ba, para ba talaga to sa akin? Para ba talaga to yung trading? Kasi puro losses eh. Tapos lalo pa yung panghihinayang na nakita mo ang ganda na ng gain, sabay biglang boom, ang ending nag-loss, na-hit yung stop loss mo. So alam mo yun, parang yung sama ng loob, alam mo yun, yung medyo nalungkot, na down. Kasi from the very beginning na start, na excited nga ako. Tapos yun na nga, nararamdaman ko na yung totoong pangyayari pag nasa trading ka. So talagang yun, nalulungkot ako, yung ganyan. Pero nga, dahil sa mga daily lessons and daily reminders ni Ma'am Lioness, yun, nakatulong talaga yun sa akin. Na magpursige, focus lang sa trading, following the strategy strictly, keeping your losses small lang, kay loss. So yun, eventually, and a-acceptin mo eh. Kailangan mo acceptin talaga yun. So, nung by the time na medyo, ano na, yung journey ko, medyo okay na siya sa akin, na natatanggap ko na, nasasanay na ba. So, yun, very importante talaga yung you should embrace the journey. Totoo yun eh. Kasi yun yung magpapatatag at magpapalakas sa'yo. Dahil isipin mo, normal lang yun eh, lahat nagkakalos. At parati mong isipin na someday, mahanap ko rin yan, makakapag-gain din ako. So, sige-sige lang. Kasi hindi mo ma-attain yun kung tumigil ka na eh. Kung tumigil ka na dun sa loss ka, wala na. Hindi mo na ma-attain yung gaya ko halimbawa na although very unexpected pa, alam mo yun, na nakagraduate ako kasi nag-gain. Natawa pa nga ako dun sa RM ko kasi parang alam mo yun, dahil sa sobrang puro reset ako, parang yun na yung naging routine ko ba. Okay, reset, okay, reset. Tapos nung nag-send ako ng yung last na PNL, ay ma'am, sabi ko lang noon, parang, ay finally sa wakas, first time na mangyaring win Skin. yung result, ganyan. Kahit medyo maliit, pero at least win is win, ganyan. But not realizing talaga na kahit win pala, graduate na pala ako. So yun, nung nag-reply sa email niya, doon ko nalaman, oh wow, congratulations. Ha? Ay, oo nga pala ma'am. Sabi ko, alam mo yun, naging routine ko na ba? Naging routine ko na yung losses, parang, alam mo yun, araw-araw kumakain ako ng losses talaga. So yun, accept lang talaga yung trade. Sa una talaga masakit at mahirap, mapapa-question mo yung sarili mo. But that's fine. Pagdaanan mo lang yan kasi lahat natin yan pinagdadaanan. Continue lang talaga. Continue lang. Talagang ang losses is part of the trading journey talaga. Big part. I would say it's a big part kasi it will really mold you as a trader talaga. It will make you resilient. It will make you resilient. So, sir, ano-ano naman yung mga mistakes na nagawa mo sa mga trades mo and paano mo siya na-overcome? Well, madami. Kasi ano yun, yung mga mistakes ko noon, unang-una, syempre, ano siya, related siya sa pag-operate kasi yung platform bago, alam mo yun, so medyo nagkakamali ka minsan instead na buy long yung napipindot mo, ganyan. Alam mo yun, tapos o kaya yung bigla mong nako-close yung position, yun more on technical. But yung later on na, ang mga mistakes ko na is more on dahil sa driven by the losses, no? Nung hindi ko pa talaga nasisink in yung losses, na parang bang nagre-revenge trade ako, alam mo yun, tapos nasasaktan talaga ako minsan, lalo na pag yung gain na sa biglang nag-loss, nasasaktan ako nun, so revenge trade ako, tapos yung FOMO, na sabi ko, sige, isa pa, isa pa, isa pa.
Then hanggang sa naglo-loss na kahit medyo tired na ako, 'di ba? Kasi nga sa checklist meron din tayong checklist na kailangan sundin bago ka mag-execute ng every trade. Kailangan i-apply mo 'yun kasi nakakatulong talaga siya. And then lastly yung yung mindset ko dati yung baka sakali. Loss ako na ganun, loss na ako. Di, baka sakali meron pa. So mag-open na naman ako, ganun. Yun yung mga mistakes ko eh. I can also if I may add din na I'm proud of myself na hindi ako yung iba na nag-a-adjust ng stop loss. Kasi ako talagang nire-respeto kong stop loss. Although kahit alam kong nako, masakit sa loob, pero ito lang yung sabi kasi, di ba? Bumaon sa akin talaga na itong stop loss na to ang makakatulong sa akin na makasurvive sa trading. So, yun yung mga mistakes ko nun eh. FOMO, baka sakali mindset, and yung mga more on technicals, yung nag-uumpisa pa lang. Although kahit ngayon nga minsan na nakakamali ako ba? Lalo pag distracted ako. Kasi minsan, alam mo, hindi ko mapigilan minsan yung kahit may work ako, nag-open ako ng position. Yun, mali ko rin pala yun. Kasi dapat pag nag-trade ka, hindi ka distracted. Correct. Lalo na Talagang scalping. nakafocus lang. Yes, ma'am. For you, Sir Jeffrey, was trading hard? Um, the execution itself, kung talagang ifo-follow mo yung strategy and instruction, it is really not hard. But what is hard for me is, yung idea of taking the losses and yung idea na you are not in control of the market, but the market itself. So yun yung parang sa una parang mahirap para sa akin. Dahil syempre wala tayong control doon. So it's a matter of how are we going to handle it? How are we going to manage it? So yun, So, pinakamahirap pala talagang controlling is yung emotions mo. emotions, exactly, the emotions ng result ng mga losses and yung being not in control. Sa'yo, Sir Jeffrey, what was the hardest part of your trading journey? The hardest part for me was yung talagang sunod-sunod na losses ako, ma'am. As in, baon na baon talaga ako. No? Abot nga ako sa point na talagang sabi ko, yung self-doubt mo na, is this really for me? Para bang, ano ba yan? Ito na nga lang sana yung parang key na parang pwede kong maging part ng lifestyle ko in the near future, pero parang wala eh. Losses eh. 'Di ba? Kasi natatouch niya rin yung ego natin na pagtalo, talo talaga. But not only realizing na kapag sa TDSI talaga ipapaintindi sa'yo na kumbaga it's the other way around. It is not losses but it's not the win but it's the losses that we have to always experience and to manage. Kasi yung win is just only nandyan na yan. Pag binigay sa'yo ni market yung win, nandyan na yan, todo-todo yan. Lalo na kapag may mga times na generous si market, ay talagang walang control yan. Kaya nga, di ba sa strategy nga, only stop loss yung nilalagay. Pero pag yung target price, walang target price kasi hanggat pasok pa siya dun sa strategy, sige-sige lang. Kasi nga, very open yung potential. Pero yung stop loss, kasi yun yung parang safety margin mo eh. So, yun talagang kailangan mong bantayan. Yun na nga, yung sa trading, dito, pag TDSI ka, yung mentality mo talaga is yung sa stop loss. Doon ka magfo-focus. Keeping your losses small. Kasi pag win, Kasi, talagang ano eh. Todo-todo rin yung pag bumigay si market, todo-todo. Kaya nga, doon papasok yung mga ibang nag-hype ng mga dolyares nila or yung mga McLaren or Porsche na sasakyan nila. Alam mo yung mga mansion. Yun. Pero hindi nila pinapakita yung mga ano, yes, behind the story of their success, di ba? yung Talagang journey. na-experience din nila kung ano yung mga na-experience ninyo sa ngayon. Correct. It Yes. just Oo. happened na nauna Mm. lang sila
That's why nandoon na sila sa peak na alam na talaga nila kung ano yung gagawin True. nila. True. That is exactly right, ma'am. Kasi bawat isa may kanya-kanyang chapter ng buhay, may kanya-kanyang process. So, good for them. And for me, I take it as a motivation. Hopefully someday marating ko yung ganyan. Now na nakagraduate ako, parang it's another motivation for me to keep going talaga. To keep trading in a TDSI way. Lagi nga sinasabi, di ba? Ang first step lang naman talaga kasi ang pinakamahirap. Once na nahakbangan mo na siya, dire-diretso na. That is true. That is correct, ma'am. So sabi mo nga, sir, earlier, di ba? Naka 7 resets ka, di ba? Dito sa ating TDSI. So ngayon, sir, how does it feel na finally, eto na, graduate ka na sa TDSI? Oh, well, alam mo yun, yung dati no, nung hindi pa ako nakagraduate, parang pinag-iisipan ko, ano, ito yung magiging reaction ko pag nakagraduate ako, ganyan. Hanggang sa naglaho yan kasi nga sunod-sunod yung loss ko ba. And now na nag-graduate na ako, para bang na-shock pa ako ba na, hindi pa, parang yung feeling, kasi nga nasanay na ako nag-reset ng reset. Parang unang reaction ko pa nun is yung, hindi pa, hindi pa. Pero yun na pala talaga, graduate na. And then, ayun na, doon na nag-sink in na I'm really a graduate of TDSI. So, because of that, I was so happy. And feeling ko isa to sa mga valuable na achievements ko sa buhay na it would open me for more opportunities talaga. I'm so glad na nag-stick ako sa TDSI, nagtiyaga ako, sinunod ko pa religiously, and then until sa narating ko to ngayon na I finally graduated, and it really really makes me so happy na na natawagin na akong isa sa mga alumnus ng TDSI Batch 1. So, sabi mo nga, sir, di ba, na na-experience mo na yung different emotions here in TDSI, yung losses, yung gain, and finally, graduate ka na here in TDSI. And nakita mo yung talagang pag-growth as a trader. Do you True. recommend TDSI sa mga family members, colleagues, friend mo to be part of our program? Um, Before I answer that, ma'am, may I just also add na regarding dun sa na-experience niyo yung mga emotions. Just to, para ito sa mga siguro sa mga mag-a-apply or nag-iisip pa lang na pumasok sa trading. Kahit graduate na po ako or tayo, andun pa rin talaga yung emotions, yung loss, nandun pa rin yung kalungkutan. Pero kasi as you take your journey, yun nga yung masasanay ka na yung losses mo, instead na sadness yan, magiging strive mo to do good on your next trade. Hindi, linawin ko, hindi totally na porket nag-graduate ka na, hindi mo na mararanasan ulit yung mga losses. Losses will always be there. Kaya nga yung TDSI, piniprepare tayo na i-handle yung losses na yon. Kasi nga, losses talaga yung pinaka-importante dito eh. Which is, by the way, yun nga, na hindi to dinidiscuss sa iba. Kasi sa iba, more on win, 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 potential win. Eh dito talaga Very yung, positive lang yung, oo, yung sabi nila. dito kay TDSI talagang real talk ba? Real talk na sabi mong, ito, pa nag-trading ka, ito talaga ang tunay na nangyayari na may mga losses ka. So ito, ang TDSI nandito para i-mold ka to be strong. Para in your journey is maging maayos in the near future. Now, going back to your question, definitely this TDSI is highly recommendable talaga. Really, really high recommendable. Especially na dun sa mga taong nagsisik ng guidance. I'm sure marami pang matutulungan ng mga trader wannabes na nag-iisip na pumasok sa any market, stock market, forex, crypto, and US market. Talagang I'm pretty much confident hindi itataya ko pa reputasyon ko ba para i-recommend tong TDSI sa iba. I'm also hoping and planning din na introduce to sa mga pamangkin ko ngayon who are, on a high school level and college level.
na yun, na sana in the near future makapasok din sila dito dahil it would really really help us in a way na financially of course, and yung skills na matututunan, and yung mga learnings na matututunan. Kasi yung mga ibang learnings dito like how to deal with your losses and everything, it is not only applicable in trading, it is also applicable in other situations in our life, right? Outside trading. Like yung mga bagay na hindi natin nakukuha, yung gusto natin, di ba? It's the same with loss. So how once you learn that, you can also apply it outside trading. So maganda talaga siya, maganda. Very, very highly recommended ang TDSI. And I would definitely market this one. Kapag may mga taong or kakilala akong nabanggit lang stock market or forex and whatsoever, automatic it's TDSI. Kasi I'm proud, I am lalo pat member ako, di ba? I Thank can you. Thank proudly you so say, much, Mr. Jeffrey. So, Sir Jeffrey, ano naman po yung final message mo po, especially sa mga kapwa mo traders o doon sa mga gusto nga maging trader at gustong subukan itong ating global market? all right, my final message first dun sa mga gustong sumubok or sa mga wannabes trader. I would really recommend to try this TDSI. Subukan nyo. And considering the fact na, oh, I know, isa sa mga factors kasi is yung cost, finances. But I can already tell you, coming from a person who, naghanap-hanap ng mga lessons, isa to sa pinaka, kumbaga, student package yung course na to na ino-offer. Kasi murang-mura siya compared sa mga iba talaga. Tapos puro pa, I would say, hindi precise yung mga learnings. So, try nyo talaga yung TDSI kasi I'm sure hindi kayo kung susunod kayo at if you internalize nyo, hindi kayo maliligaw talaga. At marami tayong mag-help at mag-guide. Kasi nga, 'di ba, like sa atin ngayon yung TDSI way iba yung approach eh. So, marami ka nang mapagtatanungan. Ngayon, doon naman sa mga kapwa ko na nasa loob na trading at hindi pa rin nakaka-graduate, guys, kapit lang kasi I've been there. Nandun na rin, umabot ako sa point nga, di ba, na parang susuko na or whatsoever kasi losses. But here, after 7 months from the moment na enrolled, nakagraduate na rin. So, malay nyo, in the near future, I'm sure mararating nyo rin yung time na makakagraduate na kayo. At siguro maidagdag ko lang na hanapin niyo yung hanapin niyo yung tama or mas komportableng positions niyo. Kasi gano'n yung ginawa ko noon eh. Dahil hindi nag-focus ako sa dapat mag-scalping, dapat mag-trade kasi para may PNL. Hindi. Follow nyo lang yung checklist, hanapin mo yung tamang tempo nyo, whether it's a swing or it's a scalping, whether it's a 0.01 lot or whether it is a 0.02. Basta kung saan kayo komportable na kapag nag-loss, hindi kayo maapektuhan kasi it would really help. At aralin nyo, diskarte, I'm sure makakarating din kayo sa kinaroroonan ko. Kasi I've been there talaga. I'm proud to say na nakailang reset at inabot ng 7 months. At nakaramdam din ako ng inggit, lalo na sa mga naunang nag-graduate. And kapag pinapanood ko po yung lahat ng videos man pinapanood ko, at yun, nakaka-inspire siya at nakakapulot ng lessons din dun. So, kapit lang, laban lang, and always be positive at huwag mahihiyang magtanong kapag may nalilito at huwag mahihiyang i-approach ang RMs nyo para maghingi ng advice or mapangaralan ka or what. Para, ang importante nga parating sinasabi ni Madam Lioness na continue ka lang. Kapag loss ka, sige lang. Loss ka lang, take lang ng loss. Kasi, at huwag kang hihinto. Kasi kapag naghinto ka, hindi mo mararating talaga yon. Like sa akin, kung naghinto na ako, hindi ako makakagraduate, di ba? So, laban lang, laban. Andiyan na, inumpisahan mo na, di ba? Sayang naman. Exactly. Exactly.
Thank you so Thank much. you, Thankful thank ako you sa so much. TDSI. Thank you so much, Sir Jeffrey. We're so proud of you po talaga. And ang dami naming natutunan. And nakaka-inspire po talaga yung iyong journey dito sa TDSI. So thank you so much po sa inyong time at sa inyo pong effort, di ba? Thank you, sir. Do you have any messages pa po? Yes, ma'am. Always welcome, and ako pa po dapat ang magpasalamat sa TDSI community headed by Miss Lioness. Alam mo, kahit hindi ko pa nakikita si Madam, pero parang alam mo yun, yung boses niya, yung pagbitaw niya ng mga lessons, parang dama mo na nandyan siya, dama mo parang, ano mo, parang feeling close na ba? At very down to earth si Madam, kahit alam kong big times na yun si Madam, pero very down to earth siya. Nafe-feel ko ba? Gusto ko sila, parang lahat kayo, Madam, kahit yung RM ko, hindi ko pa rin nakikita. Actually, ko pa lang, ma'am, yung pinakaunang tao sa TDSI na nakita ko face to face. Pero like yung RM and si Madam, pero yung lahat pare-pareho yung mga personalities. So iba talaga yung na nakikreate ni TDSI yung personalities na parang very down to earth, walang halong yabang, walang hype. Alam mo yun. So I'm so thankful, ma'am, and I will do my best on my part now that I'm officially, I would say, officially part ng TDSI. Kiniklaim na, no? Nag-assume na I will also do my best to do my part na tumulong kung sinong I'm always open din na pag may nagtanong sa akin, pag may tanong, you can always ask me and I will try to help the best I could. So thank you so much, ma'am, and hoping for more encounters and communications, ma'am. So thank you so much po ulit, sir. Once again, here, Sir Jeffrey. So guys, if you hesitant talaga na mag-try sa global market, diba? Kung hindi nyo susubukan ngayon, kailan pa? There's always a time for you to try new things, diba? Try nyong lumabas sa inyong comfort zone sa pagtitrade sa local market o sa whatsoever market na tinitrade nyo ngayon, di ba? And malay nyo, here inside TDSI, makita nyo kung ano talaga yung platform para sa inyo. So thank you so much po ulit once again, sir. And Thank you, Dana. congratulations po ulit. Thank you so much, ma'am. Thank you.